Si Congressman Romeo Acop nasa linya natin. Kong Romy, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning po sa inyong dalawa, Katunya at sa Jerry. Opo. Sa inyong mga maraming tagapakinig, tagapanood. Opo. Sa hearing po kahapon, ano yung pinakamalaking nabuklat o nabulatlat ninyo, Kong Romy? Naipakita doon na yung sistema ng panluloko ay nandun po doon sa mismong DPWH. Mm-hmm. Kasi kung titingnan po natin, tinignan po natin yung proseso ng paggagawa ng budget, nandun po yung budget preparation, sila po ang gumagawa nun. Mm-hmm. Budget authorization, kami po yun, binubusisi namin. Uh-huh. Budget execution, sila rin naman yun eh. Opo. At saka budget accountability, sila rin po yun. Mm-hmm. So, tinanong ko sila, saan nangyayari yung kalokohan? So, hindi naman po kami ang unang naglalagay ng mga proyekto doon sa National Expenditure Program ng ating Executive Department. Sila po eh. Opo. Kaya, sabi ko, ang nakapaglalagay lang ng project dyan ay yung DPWH. Hindi lulusot lahat yan na hindi alam ng DPWH. Mm-hmm. Yun po yung sinabi ko kahapon. Dahil sila po ang gumagawa ng projects na nakalagay po dun sa programa ng bawat distrito ng mga congressmen. Sila po. Mm-hmm. Ngayon, kung may kalokohan na nangyari, dadaan din po sa kanila eh. Mm-hmm. Yung insertion na sinasabi, paglalagay, alam din po nila yun. Oo. Oh. Pero, pagdating ng pag-approve ng budget, sila ang mag-execute. Dadaan din uli sa kanila. Mm-hmm. So, alam nila kung ano yung na-insert na amount at ano yung mga nabago na proyekto. Mm-hmm. Pero kahapon, nagtuturoan na po sila eh. Oo. So Yun po yung- doon po sa paggawa, halimbawa DPWH budget, budget preparations bago nila ito isubmit sa DBM. Sino daw po ang napaamin ninyong parte ng paggawa ng budget? Yung pong District Engineering Office, doon po nagmumula yung mga rekomendasyon ng mga project. Oho. Sa Sinabi District nila, Engineering. Sinabi ng, Oho. Opo, sabi nila, kasama na po kami doon. Sabi ko, doon sa inyong memorandum circular, department order, kalimutan ko na yung numero, yan, nakalagay naman doon na hindi po kami kasama. Mm-mm. At saka totoo naman yun eh. Nakasali lang kami doon po sa parte ng local infrastructure projects. Mm-mm. Yung projects na nandun sa 001 sa budget nila, yung horizontal structures, Oo. hindi po kami kasali ron. Yung pong flood control, another 002, sila rin po ang naglalagay. Sila rin. Opo. Okay. Opo. Dun- Lahat po ng item doon sa budget, sila po ang naglagay. Ngayon, kung may pagbabago, dalawa lang ang po pwedeng maggawa nun eh. Aha. Sila rin po sa pag-udyok ng mga kontratista o mga legislators. Hindi mo naman magagawa yan kung hindi ka siga eh. Opo. Tsaka hindi naman alam ng marami kung ano yung sitwasyon sa bawat engineering district. Ang nakakaalam talaga nun ay yung district engineer. So doon po sa proseso ng paghahanda o budget preparations from district to region, wala na ba silang sinasabing kumbaga magsasala from the central office para i-check kung tama o okay, ayos yung budget proposal na ginawa from district? Doon po sana sa budget accountability, malalaman na nila kung ano yung mali eh. Mm-mm. Kasi kasama po doon sa proseso ng budgeting po yun eh. Opo. Yun po ang sinusunod nila, yung protocol o proseso na yun. Mm-mm. Ang problema, may kagaya nga yung tanong ko sa aking distrito, yung sinabmit ng aking district engineer. Opo. Tinignan ko, kasi binigyan niya ako ng kopya, at
ano yung nasa net, di po ba? Yung nasa libro na. 4 doon na projects ang nabago. So, tinanong ko sa kanila, sino po ang nagbago nito? Sino po ang may kapangyarihan o may jurisdiction na mabago nito? Nagtuturuan na po sila eh. So, nakita natin na kaya nilang baguhin kung ano man ang mga projects na inilagay ng bawat district engineering office doon po sa main office. So kahit na sa kabilang banda naman, Congressman, kahit na gaano kaganda yung project na isinabmit po ng district engineer, halimbawa nga naipasili pa sa inyo dahil may pagkakataon nakikita natin effort ng congressman talaga. Alam ng congressman kung ano yung priority. Pinapatawag nga ng congressman yung district engineer kung ano yung dapat na unahin na proyekto sa kanila pong distrito. Ngayon, pag sinabmit ni district engineer po sa central office, doon nagkakayarian. Natukoy po ba I'm sure may mga intel kayo diyan Sino po ba yung mayari diyan? Ano ba yung meron kayong certain projects, banggit nyo, 4 na projects biglang dalawa na lang yung natira o kaya isa na lang ang natira, 3 nawala o kaya binago. Sino po doon? Ano bang mga opisina sa DPWH Central ang in charge doon? Hindi ba't tinanong ko po yung Executive Order number 124, yung reorganization of the Ministry of Public Works and Highways to the DPWH, di po ba? Opo. Sinabi ko rin sa kanila doon. Hindi nga po alam nung USEC yung Executive Order na yun it's their charter. So, sinabi ko, kung titignan po natin ito, kung gagawin ng bawat departamento at saka bureau dyan sa DPWH ang trabaho nila, hindi po mangyayari ang ghost project at saka substandard project. Dahil bawat bureau dyan, merong kanya-kanyang trabaho. At nandun, yung makikita natin kung paano masisigurado na ang mga projects ay in accordance with what is required. Yes. Yung checks and balances sa within the department ang nawala. Merong Bureau of Construction, Bureau of Design, meron pong quality. Meron po lahat Opo, tama. Kung titingnan po nyo, nawala po yung checks and balance na yun kasi napunta doon sa planning. Nandun lahat yung kapangyarihan. Opo. Okay. Yun po yung nangyayari. Kaya nung sinabi ko, sino ang may kapangyarihan na magpalit ng mga projects na sinabmit ng District Engineering Office? Sino? Kasi, siyempre yung head ng planning office sigurado. So, Kong, pwede bang pangalanan na natin yan para naman... Ano ba yun? USEC? ASEC? Ano bang ranggong may hawak nun? Ang head naman ng planning office in reality ng DPWH si Yusek Kasi Cabral. So siya ang last touch noon bago mai-submit sa NEP yung detalye ng mga projects po. Opo, hindi. Papunta po sa DBM. DBM po yung papuntang DBM. Opo, yun. Sila po nagko-compile lahat ng mga gustong pondohan ng bawat ahensya ng ating gobyerno. Kasi po pagka sinabi po, Kong, pag na-interview po namin dati si Secretary Manny Bonoan, na gusto nga naming maniwala na yung nandun sa NEP, meaning, he was speaking for DPWH, lahat ng nasa NEP na DPWH proposal ay dumaan sa masusing pag-aaral. Mayroong program of works, mayroong nakakamada na feasibility study. Kaya parang, sabi ko, ang ganda nitong proseso na to. Ganon sana. Pero nung pala, may mga nagmamaniobra doon sa loob na maaaring nabubulag po ang nasa ibaba, bulag din yung pinakamataas. Kaya nga sabi ko kanina Kong, parang doon pa lang sa budget preparations, meron ng insertion. Sino kaya natutong unang ng insertion na Kong? Congressman o taga DPWH?
doon pa lang sa, hindi ba't sinabi ko naman ang posible lang ang mangyari na mabago yung mga proyekto ay yung DPWH ang dadaanan. Di po ba? So yung meron pa namang susunod na hearing kasi nabitin yung aking pagtatanong kasi aabot tayo ron. Tinanong ko na sa kanila, ang pwede lang makapagbago dyan o ay yung DPWH o kaya yung mga siga na mga politiko. Di po ba? Natigil ako doon. Kasi ang susunod kong mga tanong sa kanila, sa susunod na investigasyon, ay paano nangyayari yon? Either pag DPWH nag-insert, contractor-driven yon. Kung ang pag-insert ay nangyari doon sa pagpunta doon sa hanggang matapos sa BICAM, pagbalik, may siga na naglagay doon. Oo. Mambabatas. Di po ba, kung titignan po natin yung proseso? Opo. Kung yun hong sa double appropriations, sa NEP, nangyayari ho ba? Mukhang parang meron ding double appropriation sa NEP pa lang. Hindi. Hanggang 5 beses. Hindi pala double. Quintuple. Appropriations. Tuwing budget hearing, Katonyeng Kajeri, ng DPWH, sinasabi ko yan. It is on record. At meron akong record kung ilan ang multiple appropriations bawat taon since 2022. Aba? Sinasabi ko na sa kanila na may isang project nag-a-appear sa iba't ibang lugar ng 5 beses. Anong klaseng project ko ito, Kong? Infra. 5 beses na napopondohan pero wala talagang project na ginawa o may existing ng project pinopondohan ulit? Hindi ko alam yun. Because it is not normal na isang project, the same description, mag-appear sa budget ng 5 beses. Hindi ko ba? Meron madali kasing gawin na pinondohan ngayon, ginawa, tapos popondohan ulit sa mga susunod, ipapakita, eto, ginawa na, eto na. Susunod na naman, ganon, Pwedeng mangyari yun. I think that is the case of yung natapos na project, tapos nailagay uli sa NEP. Tama, opo. That is, merong kaso po yata yan. Ang kaso po yata sa Marikina, if I remember, kay Congressman Marcy Teodoro. Paano ho matitigil yun na yung ganon kung sino ang dapat na mag-check nun? Yung DPWH, dahil sila po yung gumagawa nun Sila po ang nagsasubmit ng mga projects doon sa DBM para ilagay sa NEP. Oo. So dapat doon pa lang sa proposal ng district engineer o ng regional director, siya na total doon may record to, kumbachero. Hindi ito from small committee na walang record. May record yun na from district engineer o regional director na siya ang nag-propose napunta sa NEP. So kung may mga proyektong na double, triple, quintuple appropriation, identified kung sino ang nagpo-propose noon. Hindi po natin malalaman hanggat hindi magagaling sa DPWH. Kaya sila po dapat ang sumagot ng mga katanungan na yun. Pero Kong, yung po namang wala sa NEP, pero naisingit, naidagdag sa budget, tinanggalan yung iba, inilipat sa iba pa, I'm sure Congress na po yun. Congress na po. Congressman. Ganito po yun. Pag-submit po sa amin after the budget preparation, budget authorization, sa amin na po yun. Binubusisi namin. Pagkabusisi namin, lumalabas po, bago pagpunta dun sa Senado, kung tawagin namin ay GAB2. Na yung mga pagbabago. It is on record. GAB2, sasubmit namin dun sa Senado, gagawin din nila yung kanilang version, tapos magbabaycam, di ba? Tapos pag nagbaycam, ano man resulta nun, ibabalik sa amin, ibabalik sa Senado, at
aprobahan. May pagbabago uli yun. Nakikitang-kita naman ang hirap lang kasi tingnan dahil kung titingnan po nyo yung libro ng projects ng DPWH, kapal. 700 plus pages po yan eh. Kaya nga maliliit pa ang sulat. Kaya kung hindi ka magtitiyaga talaga, o yung iyong researcher ay hindi matiyaga, hindi niya makikita yon, di po ba? Sinadya, Pero Congressman, kayo po ba isang-ayon na isa publiko na ang pangalan ng mga mambabatas na nagpo-propose ng mga project, meaning sila ang proponent ng isang particular na item sa budget? Kasi sabi ko nga kung maganda naman yung project, maganda naman, nilalagay pa nga sa karatula tindigan nila. This project is being implemented through the efforts of Congressman blah blah blah. Pinagmamalaki pa nga bakit ngayon parang tinututulan ng ilan ang pagsasapubliko ng tao who proposed that particular insertion? Sa akin, personally, ilabas po nila. Akin, gusto ko nga yung ganun para hindi na po kami lahat nasisisi. Di po ba? Tama, nalalahat I would prefer that kasi nalalahat na po kami. Eksakto. Damay. Ako naman noong 2010, mula noong 2010, hindi ako naglalagay ng karatula ko. Hindi, yun nga ang ironic doon, Congressman. May iba kayong kasama, hindi ko napapangalanan, na nakalagay yung karatula niya, pero nung nasumbatan na, ito may problema to. Hindi akin. Kilala ni Kong yun. Last na lang po, kailan po ba talaga ipapatawag itong si Mayor Benji Magalong? Ba't ba nagkainisan pa yung mga members o yung mga attendees sa committee hearing kahapon doon sa hiling ni Congressman Toby Chanco na ipatawag na si Mayor Benji Magalong? Total, hinahamon natin siya na pangalanan ang mga contractors at yung mga humihingi ng malalaking porsyento. Ganito po yun na Katonyan Kajeri. Ang nagdedetermina na mga imbitahin na guest ay yung committee, yung chairman. Now, kung meron kang nais na imbitahin, you should file a motion para maimbita yung tao na yon. In the case po kahapon, I think ang pagkaintindi ko, hindi po membro ng committee si Toby. Yes. And therefore, he cannot file a motion. Yun po. Pero kayo po, personally, gusto niyo po bang para once and for all matapos na po ito na humarap na po si Mayor Magalong kasi kating-kati po siyang humarap sa House. Ayaw nga niya yatang humarap sa Senado Mas gusto niya sa House ako gusto kong imbitahin siya. Dahil if truth be told, kinausap ko na siya noon pa na Mayor, kung ikaw ay babanat, pangalanan mo at ipresenta mo yung ebidensya. Yes. Kasi it is unfair to those who are not involved in such. Yun po yung sinabi ko sa, if truth be told, in the spirit of transparency, kinausap ko po siya. Opo. Pero Kong Romy, wala naman hong puwersang humahadlang sa pagharap dyan ni Mayor Magalong? Wala naman pong ganun. Sabi naman ng chairman of the TRICOM, in due time, he will be invited. Yun po ang inassure kay Kong Toby Chanco. Opo. Okay. Congressman, salamat po. Salamat po. Alam namin na papunta kayo sa commission on appointments. Harangin nyo yung dapat harangin, ha? Salamat sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Congressman Romy Acop ng Antipolo.